Hi guys, so did you see my chart? Okay. Anyway, i-breakdown ko lang tong trade ko na to bago ako matulog since I still have free time. Okay. Kasi last week, okay. Kaya ako trinade to. Actually, hindi ako nagtitrade ng crypto futures right now kasi nakapost ako. Okay. And may mga pinofocus lang, may mga pinofocus akong ibang bagay like gold pair. Okay. So last week kasi may nakita akong post na yung 200k daw niya is napunta sa 1.5 million pesos. I don't know kung ano yung bet niya doon, kung dito sa area na to, kung nag-buy siya or sell. I think nag-buy siya, maybe dito sa area na to. But nung nakita ko yun sa PI, sabi niya, tinignan ko yung chart, tinignan ko kung may momentum for bullish momentum. Kaso pagtingin ko sa higher time frame, since ang trading style ko is a top down analysis from on a higher time frame, so I started with the weekly, okay, like this one. So as we can see, we have a weekly fair value gap and also a liquidity sweep. So we have a one liquidity sweep and we already have a second liquidity sweep. So after tapping that liquidity, okay, nagkaroon tayo ng momentum. Okay, so hindi siya nagkaroon ng trend continuation dito sa area na to, itong mga resistance na to, since ito magiging resistance na to for me. And yung rejection candle dito, napakalaki ng weekly time frame. Okay, so and pupunta ako sa daily time frame. Okay, on a daily time frame dito, medyo magkakaroon tayo ng medyo malinaw na chart reading. Okay, this is the way I read the chart. Okay, so as we can see, may mga multiple touches dito. Itong green na to is ginawa ko na tong support. Okay, so we have a multiple support here and nag-break out. Okay, so nagkaroon tayo ng pump, no? Ayan, dito sa area na to, explain ko tong area na to. Dito kasi, since dito may support and na-break out niya dito, area na to. Okay, so dito may mga support dito, resistance, support. Ganyan lang ako magbasa guys. Okay, and nagkaroon nga siya ng momentum, bearish momentum. Okay, tapos pag pupunta tayo ng 4 hours time frame, dito medyo mas magkakaroon tayo ng linaw. Okay, so as we can see dito, meron tayong sell side liquidity sweep, or sabihin natin double bottom 1, 2. Okay, so 1 and 2. So after the double bottom, nagkaroon tayo ng bullish momentum. Yung low na to, yung week na to is hindi na break. Okay, hindi niya na break. Ayan, no, hindi na break. Okay, so dito ang titignan ko dito na naman, kasi ang tinignan ko dito is yung support, resistance. This is the resistance. Okay, so wait lang. So support, resistance, breakout. So kapag nag-pull up ka ng Fibonacci, okay, Fibonacci indicator ko. So this is my Fibonacci indicator. So yung Fibonacci indicator ko is respected niya yung premium area ng Fib. Okay, so in at the same time, ayan, no, kita nyo, karoon siya ng momentum pataas. Okay, so sa akin, sobrang parabolic nung nangyari. And nung nakita ko yung post na yon, nasa downtrend area. So nung nakita ko yung price kasi guys, nandito na siya, yung area na to. So ako, syempre sinundan ko pa rin yung market structure ng price. Okay, so nagkaroon siya ng parabolic na momentum pataas and nag-drop siya. Okay, so sobrang drop to, wala siyang ano dito,
dahan-dahan na momentum. So, nag-drop siya diretso. So, nag-break siya dito ng ito, support. Okay, dito sa area na to, support. And syempre, yung resistance dito, okay, sa area na to, ay hindi niya na-respect. Hindi siya na, syempre, from previous resistance, breakout. Gusto ko, yung price sana is maglaro pataas pag nag-top dito sa area na to. Pero ang ginawa niya, yung previous support is nag-breakout pa diretso. Okay. Since dito kasi sa area na to, may mga previous support tayo dito sa area na to. Support, resistance, o nagkaroon siya ng rejection dito, nag-react siya pababa. And another one, breakout. Breakout niya yung green line, tapos retest. Okay. And another one, breakout siya pababa since nasa 4 hours time frame ako na tumitingin. So, breakout, may mga nag-close na candle and may mga nag-retest na candle dito and walang after retest na to, no, walang momentum na nangyari pataas, walang trend continuation. Ang ginawa niya is na-respect niya yung green line ko. So after respecting this green line, nagkaroon ng momentum ulit pababa, nag-create ng 4 hours bearish candle, no, momentum yan, create ng 4 hours share value gap, and nag-bounce na naman dito sa baba. Okay, nag-bounce yung price dito sa ano na to, support, resistance, nag-bounce siya. And syempre, yung green line respected. Okay, so parang nag-create siya ng double top. Okay, so this is a bearish order block. Okay, so as you can see, this yung kung i-visualize mo siya, pababa talaga. So, meron tayong parallel channel dito na drawing. Okay, tama ba? Parallel channel. Hindi ko kasi madalas tong gamitin, nilagyan ko lang para ma-recognize mo, ma-visualize mo yung trend na pababa talaga, no? So, since nagkaroon tayo dito ng bearish order block, respected siya, double top, no? And yung green line, respected niya ulit. Nag-create ng momentum pababa. Okay? And dito, another support, and breakout, karoon ng momentum. Ayan o, momentum. So dito, meron tayong break of structure dito sa area na to. Itong low na to. Okay. So, I see it a break of structure and yung double bottom, no, in some under another market structure shift. So, hindi niya na-break yung high na to. Okay. So, dito, itong area na to, hindi niya na-break. So, nagkaroon ng momentum for hours time frame since this is still a macro time frame for me. So, plinat ko yan for hours fair value gap. And, drop down tayo sa pababa. So, ayan. Nakikita natin yung time frame is pababa talaga. Since ako, bearish yung bias ko, kailan pa tong trade na to? April 2. So, anong petsa ngayon? April 6. So, yes, from April 2 to April 6, this is already a swing trade position, no, kasi ang tagal niya na, hindi ko inaalis, no. So ang TP area natin dito is yung pinakababa, itong liquidity area na to. So I'm still waiting to continue this trend pababa. Okay, kasi ang bias ko pababa eh. So let's look at 30 minutes time frame. I think nag-entry ako dito 30 minutes time frame. Okay. So 30 minutes time frame clean entry. And yung stop loss, and ang stop loss natin is dito lang sa high na to. So break of structure, may nangyaring high dito after the momentum, no. So ayan, tinitignan ko lang yung chart, binivisit ko lang. And anyway, since hindi ako lately nagtitrade ng crypto, no,
kasi may ibang finokusan ako. Gusto ko lang sabayan tong trade na to since kayang-kaya ko naman siyang sabayan. That's why tinake ko tong trade na to, no? And kung mapalago ko yung puhunan dito, why not, 'di ba? Di ano tayo, continue trading tayo dito sa ano na to, account. Okay. So small trade lang naman to, I think mga $50. No. Small trade lang siya. Since naka-focus ako sa prop firm ngayong taon. Okay, kasi may nangyaring hindi maganda sa trading career ko early this year and last year sa prop. Okay. So basically, focus ako sa prop firm. And sana in the future makagawa ako ng personal trading journal ko na automated na siya. Kasi right now, my trading journal is manual na may kasamang automation na rin naman kahit papaano about sa win rate ko and syempre yung P&L, no? P&L, win rate, no pa ba? I think yun lang naman yung importante, no, na ginagawa ko for my trading journey, no? Sa trading journal ko, at least ma-monitor ko yung win rate ko to build more self-confidence sa trading style ko, trading strategy, sa trading discipline. Well, I'm still relapsing about breaking my trading rules, no? Well, I'm just a human being, no, na still working out on myself and syempre on my trading journey. That's why, no, I want to focus more on myself, developing myself, okay, as a trader. Kasi wala na ako sa strategy hopping, wala na ako sa parang kailangan ko dapat ganito yung outcome at the end of the day at from this week, no, or to the other month dapat ganito yung outcome. Wala na ako doon. So naka-focus ako right now sa performance ko. So I want to be an athlete mentality sa trading. So naka-focus lang sila sa kanilang mga performance. Okay, and yung outcome is to follow na lang. So ganun yung ginagawa ko right now. So focus ako sa performance ko. That's why I started journaling. So kung dati nung nag-aaral ako, nagbabacktest ako, ang sipag kong mag-journal, nag-backtest ako ng 6 months bago ako nag-live trade sa Forex, no. 6 months backtest, I think umabot yun ng 500 trades ata to, I think 500 trades, yes, nasa ganun, since nagbabacktest ako after work ko, no. So kung dati nag-aaral ako at nagbabacktest, nagjo-journal ako, nakagather ako ng win rate percentage ko from backtest to live testing ng trading style ko. Why not gawin ko yung habit na yon while trading or taking a prop? Okay. So, yun, nag-i-enjoy ako na mag-journal ng trades. And hopefully, no, in the future, kahit sabihin na natin 3 to 5 years from now, I want to have my own an automated trading journal para hindi na hassle sa akin mag-type manually. So, ang dami kasing tina-type doon sa trading journal ko from number, pair, no, date, lot size, basta ang dami, no. And in the future, kung sakaling magawa ko yung automated na trading journal ko na para sa akin, maybe we'll see kung pwede siyang i-public, no, and pwedeng gamitin ng iba. Syempre, magiging product siya, digital product siya. Pero right now, focus ako sa trading muna and manual journaling. So, yun lang. Gusto ko lang i-share to bago ako matulog since Monday na naman bukas. Pasok na naman sa trabaho. Okay? So, see you in my next vlog.